Sige. Ako kamong ihatag ni ni Father Darwin Gitgano alang sa prayer, no? Para pagasugdan na ning dialogo sa pagtuo. Hello, Maites. Manindog tatanan. Salan sa makain, sana kung si Espiritu Santo, amen. Ginoo na kayong salamat, dining kay gayunan niya kami makapadayagay sa kamaturan nga dala namo, uban ni Pastorian Fuentes, uban ang gugma o Crispito sa usa kanamo. Kay kaming tanan nagpangita mas kamatuuran, o ang kamatuuran ra may maghatag kanamo kagawasan. O Ginoo, ipadala imong bala ang Espiritu, ipadala imong mga anghel, ipadala imong mga santos, ilang mga pag-ampo para kanamo, aron mapuno kami sa kabukas, sa taksa-taksan mo kakasing-kasing, uban ang pagpaubos sa pagkakos sa kamatuuran nga imong gibilin sa imong tinuod nga simbahan. Amahin namo, anaka sa langit, pagnaygo namo ang imong ngalan, umabot ka namo imong gingharian, matuban imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Maghimaya ka Maria na puno ka sa grasya, ang Ginoo na kanimo, bulan ikaw sa paintanan, bulan manusab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. In the name of Jesus of Nazareth, whose tremendous power as God, whose most powerful and salvific name, I rebuke, repudiate, bind, and cast out all unclean spirits to depart from this area and fill us with your presence, love, healing, and consolation. I seal this area to the most precious blood of Jesus Christ. I consecrate this area to the sacred heart of Jesus, Immaculate Heart of Mary. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Ay, mga karat yan. Ay, mga karat. So karon mga igsoon, ato karon ni hatag ni sa atong moderator si Dr. Pilidino Curitico aron sa paghatag sa maong rules o sa maong proposition alang nining dialogo sa pagtuo karong gabiuna. Ako mga hatag, atong hatagan sa masibang pagpak atong moderator, Father Fidel Curitico. The 8.2 billion people worldwide, the 4.6 billion Asians, o sa 1.4 billion Catholics worldwide, 1 billion Protestant adherents worldwide, 10,000 non-Christian religions worldwide, and 49,000 Protestant religions worldwide. Welcome sa City Square, Tagbilaran City, Bohol, Philippines, January 26, 2026, in occasion of the Bible Month concluded on this day pursuant on the legal basis Republic Act number 11163 and Proclamation number 124. Kini karon mao ang pagdeklarar January as the National Bible Month in the Philippines. Last week, January, celebrating the National Bible Week. And the last Monday, karon, is the last Monday of January as a special working holiday, the National Bible Day. O pinasikad nining Republic Act 11163 nga gipirmahan niadtong December 20, 2018 by the President Rodrigo Duterte. Nining higayuna, this is the legal basis that all the peoples of the Philippines maminaw to solve this religious
issue on whether or not the Catholic Church or the Bible Baptist Church ang adunay church authority. Duha ka hugna ang debate. Ang unang hugna ipabarog sa Bible Baptist Church. Ngagi barugan sa way pabor-pabor akong igagaw sa maternal side. Rayan Fuentes. Internal. Unya sa ikaduhang hugna, ang unang proposition pamatudan ngang mga pastor sa Bible Baptist Church mao'y dunay otoridad kansang gahom sinikad sa mga apostoles. Og ang negative side niini mao ang atong director sa Catholic Faith Defenders, Reverend Father Darwin Gitgano. Human sa unang hugna, ikaduhang hugna sa debate, mauna ang pamatudan ngang mga pari sa simbahang Katoliko mao'y dunay otoridad sinikad sa mga apostolic succession. Dinhi karon atong hinumduman way back May 2024. Nagtapo kita og ang gidibatihan mao result nga ang simbahang Iglesia Katolika mao ang nag-compile, naghipno sa balaang kasulatan. Affirmative side, Reverend Father Darwin Gitgano, o ang negative side, Pastor Rayan Fuentes. O karon ang issue nga mao'y debatihan, and this will be binding to all the 49,000 religions worldwide, because it speaks of the authority. As a backgrounder, niya karon ato karon nga ipamatuod both sides kini karon nga pangahisgutan. And let's proceed nini karon sa rules of the debate. Numero 1, ang tubag sa mga pangutana maximum usa lamang ka minuto. Kung ang usa ka pangutana nagtawag sa yes or no answer, mahimo nga motubag og yes or no apan kung gusto siya nga dunay qualifying answer, inform the moderator qualifying answer for justification. Number 3, kung walay tubag nining maong pangutanang kategorikal, inining higayuna kung fallacy o pwedeng mag 10 seconds, kinahanglan kini ipaliwanag and proceed to the next question. Number 4, kung unsa man ang pangutana, kinahanglan kini tubagon uban ang pagtahod o pagrespeto. Number 5, atol sa cross-examination. Nini karon sa cross-examination, pwede nga ipangutana unsa ba ang nahisgutan kadtong gihisgutan sa constructive speaker. Mao kini ang subject sa diha sa maong pagpangutana. Ang debater kinahanglan usab nga duna siya warning gikan sa moderator kung o galing man makasupak sa kalagdaan sa maong debate. Out of topic are not accepted. Therefore, ang lantugian karon is focused
on the church authority, autoridad sa simbahan. And that presupposes there is a church that God has founded. Sunod, ikapsiyam, kinahanglan na walay personal attack. Ikanapulo, wala na objection during first presentation and sa conclusion. Ika-11, respect the moderator and his decisions. Number 12, kinahanglan nga adunay ethical conduct for both debaters. Unya niining tanan, aduna kini 15 ka minutos nga constructive speech for every debater and followed by the 10 minutes nga cross-examination and 1 minute answer sa matag pangutana. And after niini, mao na ang rebuttal conclusion na kini tag 5 minutes. Ladies and gentlemen, nining higayuna karon, tibuok kalibutan atong giampo na masulbad na ang top most number 1 problema sa kalibutan, religious problem. And once and for all, here in the province of Bohol, city of Tagbilaran, city town square, let the light open. Proposed debate proposition number 1. Pangatudan ng mga pastor sa Bible Baptist Church mao'y dunay otoridad nga pinasikad o kansanggahong gisikad sa mga apostoles. Timekeeper ang atong presidente, Brad Kenneth Joseph Aboyabor. Time 6 o'clock. Okay. Before we start for the 15 minutes constructive speech, we'll give the floor each a speaker paghatag og introductory remarks. Let's give first the floor for 1 minute. Opening remarks ni debater Pastor Rian Fuentes. Alright, maayong gabi sa tanan, una sa tanan, pagaw ko sa klima o sa biyahe. Gikan pa ko sa San Carlos City, o niya Bukirang Bahin. Welcome tanan mga higala, kaigsunan nga naa karon, even sa live. Una sa tanan, salamat Padre Darwin sa imuhang gihatag nga panahon o pag-accept sa ato ang dialogue karong kagabion. And then maybe nila ko moingon pero murag gid ni pinaka tema na mo nga gusto ma-istoryahan. Maybe this will be the last time nga maka-istorya nako og debate, public debate si Padre Darwin, and I'm honored, privilege nga ako siya maistorya. Salamat sa mga amigong CFD nga naa diri, usahay na ay mga gagmay nga mga bangi, pero again mao diha ra na kutob kita mga kaigsuonan sa gitawag og mga Pilipino. Nya ang atoa karon, ang gusto lang nato na atong studihan, no? Bahala na mo anang daog o pildi, dili na mo ay amoa. Ang amoa nga among mapahayag, ang amoa nga gibarugan, and then we will also learn from you, from Padre Darwin, and then also nga matagusan nato maka huna-huna, makatimbang-timbang. Mao ra ni among gusto. So daghang salamat o maayong gabi kanang tanan. Hopefully natay makatunan karon. O I don't know kung masabtan ba ko tihog. Okay, no? Okay na? Okay, so let me start. Ay, si Juan pa. Daghang salamat for the introduction, Pastor Rian Fuentes. And now let's give the floor for the introduction, Reverend Father Darwin Gitgano. Maayong gabi na to tanan, gani rin ni karon. Salamat kayo sa inyong kadasig.
nga tungod sa kainit sa inyong kadasik, wa mo dayon ang kauwanon nga panahon. Amen! Atong pakpakan ng Ginoo. Tungod na sa kainit sa inyong pagtuo, no? O pasalamat sa tani Pastor Ian Fuentes nga ni adinhi karon. Dugay na kini siya panghagit. Pero ato lang pong gikuha sa sunod na po ni gayon kay puol po ning kamera duha, no? Unya, ako lang i-quote si Saint Vincent Paduti. Dingon si nindot kayo as sayings na nindot niya atong matanom sa atong tagsa-tagsa kakasing-kasing. Remember that you are nothing. Can do nothing. Have nothing. Now, kita tanan ay mo kalimot nga we are created out from nothing. Ex nihilo. Kita tanan ako gikan ko sa wala. Pero tungod sa gugma o sa Ginoo kita nitungha. Tungod sa gugma o kaluoy sa Ginoo mao nang niata dinhi sa City Square karong hapuna. Amen. Because of the love of God, because of the mercy of God, mao nang angay ta magpasalamat sa atong buhi nga Dios, ang Amahan, ang Anak o ang Espiritu Santo. Amen. Kaya salamat, Padre, the Director of the Catholic Faith Defenders Diocese of Tagbilaran. And now, ladies and gentlemen, for the first round debate. Pamatudan na ang mga pastors sa Bible Baptist Church mao ang adunay otoridad nga konektado sa mga apostoles sumala sa Biblia o referensya. O kini hatagan og 15 ka minutos ang atong affirmative speaker. Let's all welcome Pastor Roy Ann Fuentes. 15 minutes time. Okay, so this is the topic karon mga higala kay igsunan. Sino nga ba? Siguro magtagalog sa ko kay request man sad no. Tagalog Bisaya. Sino nga ba ang may authority? Pastor ng Baptist, mga pastor ng Baptist o mga pari ng RCC. So mao ni among istoryahan karon. And then matagusan namo, we have definition ni ini amo ning i-define. And then I hope and pray nga naamoy meron kayong makukuha ngayong gabi na ito. So this time, ang aming patutunayan, magmumula po ako, magsisimula po ako from the Bible to the references. At kasi magkakaiba po ang aming tindig dito, apostolic succession po ang Roman Catholic Church. So this time, ang aking patutunayan po, ang biblical fact, una sa lahat, dito tayo sa Biblia because kami po ay naniniwala na ang pinaka-sole and final authority po namin ay ang Bible. Pagka ang Biblia at saka mga references ay magkakaiba o magkakontra, we believe the Bible because this is the Word of God and I hope and pray na ganun din si Padre Darwin ngayong gabi nito. Una sa lahat, ang authority na ibinigay ng Diyos ay galing po ito sa Diyos na sa New Testament ibinigay po ni John the Baptist. Ayon po sa talata ng Juan 1:6, there was a man sent from God. O ibinadala po ito si John, na ang nagngangalang Juan. Binigyan po ng authority kasi po galing sa Diyos sa tao. This time, si Jesus Christ po, He submitted to the authority before He was glorified. Siya po'y nagpabautismo, siya po nag-submit because siya po'y nagkatawang tao at sinapit niya ang kanyang sarili sa autoridad na ibinigay ng Diyos kay Juan at siya po'y nagpabautismo. Now, in Matthew chapter 3:16, mababasa po natin that Jesus Christ was baptized by John the Baptist. So right now, ating makikita sa Biblia pa rin that when Jesus was glorified, mga kaiksunan, He said, He has all the authority. Meron siyang authority, sabi ni Jesus Christ, all power, all authority is given unto me in heaven and in earth. Now this is now ngayon, it is the Lord Jesus Christ ang may authority na ibinigay po sa kaniyang mga apostoles o yung unang iglesia. Jesus Christ has given the first church that authority. And what is that authority? Ayon po sa talata ng Matthew 19-20, kasunod lamang po, nung sinabi niya, all power is given unto me in heaven and in earth, sabi niya,
Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. Sila po ang may otoridad na magturo ng Ebanghelyo, magbautismo, at saka sa verse number 20, upang sila po ay tinawag pong mag-disciple. At dito makikita natin that Jesus Christ promised the church, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen. So this time po, makikita po natin yung premise number 1 po natin. When the premises are true, the conclusion is always true. Yun po yung deductive argument sa argumentation and debate, mga kapatid, mga kaibigan. Ang premise number 1 po natin, una, sino ba itong mga tao na may authority na ito? Ang merong authority ay ang mga taong mayroong banal na espiritu. Yun yung pinakauna nating tatandaan. Bakit po, mga kapatid? Very important kung sinabi ni Jesus Christ, Acts chapter 1 verse 4 and 5, and being assembled together with them, commanded them that they should not depart from Jerusalem, but wait for the promise of the Father. Bago po sila yumaon, kailangan po nilang hintayin itong pangako ng Ama na ibibigay sa kanila, which is very important. Verse number 5, for John truly baptized with water, but ye shall be baptized with the Holy Ghost not many days hence. So in Acts chapter 2, mga kapatid, mga kaibigan, dito po natin nakikita that the Holy Spirit is poured out for about 100 to about 120 people. That is the first church of the Lord Jesus Christ. Sila po'y nabautismuhan. So, ngayon, premise number 2, ang mga pastor po ng Baptist ay meron pong banal na espiritu. And I will be speaking to myself and the truth sa akin, because ang mga tunay na Baptist na hindi po kasama namin, hindi po namin titindigan. So, bakit po, mga kapatid? Why? Because the Bible says in John chapter 7:39, but this spake he of the Spirit which they that believe on him should receive. Pagka ikaw ay sumampalataya sa Panginoong Hesukristo, ikaw po'y makatanggap ng banal na espiritu na siyang premise natin, dahil ang unang iglesia, kung wala silang banal na espiritu, wala po silang otoridad. Number 2, dito po sa talata ng Ephesians 1:13, in whom you also trusted after that you heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also after that you believed, you were sealed with the Holy Spirit of promise. After we believe in the Lord Jesus Christ, silyado po ng banal na espiritu ayon sa talata ng Biblia. So dito po, mga kapatid, makikita po natin na yung premise number 2, na yung mga pastor ng Baptist na mayroong banal na espiritu, meron pong mga gustong mag-claim dito, no? Paano magiging patunay yan? Halos naman lahat mag-claim ng ganyan. Pwede namang i-claim yan ng bawat isa, pero hindi po. Dahil meron pong pruweba yan sa salita ng Diyos. Una sa lahat, according to 1 Corinthians 12:13, for by one Spirit are we all baptized into one body. And according to the Bible po, yung one body na yan, ay yan po yung katawan ni Kristo, which is ang iglesia. Kaya ang mga nakatanggap ng banal na espiritu, especially I'm talking of the Baptist pastors na sa akin, especially sa akin po, na meron pong banal na espiritu, that we are baptized into one body, and that is the church, the body of the Lord Jesus Christ. Kaya hindi po ito maklaim ng basta-basta. Dahil po dito sa, according to the Bible in Acts chapter 2, verse number 47, ang iglesia na siyang katawan ng Panginoong Hesukristo, ito po ay binubuo ng mga ligtas na. O kaya sila po'y mga nakatiyak sa katiyakan po sa kaligtasan, na hindi po sila mapunta sa impyerno, kundi sila po'y mapunta sa langit. Bakit? Dahil po yan ay katawan ng Panginoong Hesukristo. Dahil dito po sa Acts 2:47, praising God and having favor with all the people, and the Lord added to the church daily such as should be saved. Dinadagdag pala ng Diyos sa iglesia yung mga nangaligtas araw-araw. Kaya kung ikaw po ay meron kang banal na espiritu, ikaw po'y makapagsabi na ikaw po ay tiyak sa iyong kaligtasan. Yan ang pinakaunang batayan, mga kaibigan. Dahil hindi po yan masasabi ng mga sinuman. Pwede mong sabihin meron ka ring espiritu, pero ang tanong, kung ikaw ba nakatiyak 100%, kung ikay mamamatay, langit ba ang pupuntahan mo? Bakit?
Kasi ang unang iglesia, I want you to know, unang iglesia, and this is my challenge, kahit ni Padre, sa lahat, this is my challenge. Kung meron po kayong mabasa na isang apostol na nagpapatotoo, nagsasabi na siya po ay walang katiyakan sa kaligtasan o pagpunta sa langit, hindi siya tiyak, nagbabakasakali siya, titigil po ako sa pagbabaptis, titigil ako sa pagpapastor, hindi na po ako mangangaral, dahil mali po ang aming tinitindigan kung ganon. Kung meron pong isang tao na nagbabakasakali, isang apostol, nagbabakasakali na pupunta sa langit, wala. Bakit? Dahil yan po yung katawan ni Kristo at sila po mismo ay may banal na espiritu. Ayon po sa Biblia, mga kapatid, in Ephesians 5:25-27, husbands, love your wives even as Christ also loved the church and gave himself for head. Ano bang gagawin ng Panginoon Kristo sa iglesia? That he might sanctify and cleanse it with the washing of water by the word, that he might present it to himself a glorious church, not having spot or wrinkle or any such thing, but that it should be holy and without blemish. Ipipresent niya yan sa sarili niya, kaya yung katawan ni Kristo hindi yan pupuntang impyerno, kaya may katiyakan yan. Kaya ang sabi niya, I will build my church and the gates of hell shall not prevail against it. Okay? Yan po ang premise number 2. Therefore, ano ba yung ating conclusion? That's why those who receive the Holy Spirit can say, I am saved, and those who have the Holy Spirit has the authority. Alright? Ito natin. Premise number 1, ang may authority ay ang mga may banal na espiritu. Ang pastor ng Baptist ay may banal na espiritu. Therefore, ang conclusion po natin walang iba, ang pastor ng Baptist ay may authority. Number 2, dito po tayo sa argument number 2. Ang may authority ay yaong pasado sa biblical standard ng pamamahala sa iglesia. Bakit? Kasi po ang mga pastor at pare, kami po ay namamahala sa iglesia. So dito po sa Biblia, meron pong qualification, meron pong mga tinatawag na biblical standard. Una, 14:23, and when they had ordained them elders in every church, and had prayed with fasting, they commended them to the Lord, of whom they believed. Oras. 4 minutes. Okay. Release. So, in 1 Peter chapter 5, verse number 1, sabi ng Apostol Pedro, the elders which are among you I exhort, whom I also am elder, a witness of the suffering of Christ, and also partaker of the hope of the glory shall be revealed. Sabi niya, feed the flock of God. Kami po ay nagpapakain. Tapos sabi, taking the oversight thereof. Nagpapakain sa salita ng Diyos at saka kami po ay nag-aalaga sa mga tupa. Yan po ang gawain ng mga pastor at saka ng mga pari. So ngayon, tingnan po natin kung sino nga bang may authority dito. Apostle Paul, yung kanina si Pedro, ngayon Apostol Pedro, ngayon Apostol Pablo. Sabi niya dito, and from Miletus he sent to Ephesus and called the elders of the church. Verse 28, ano ang sabi niya? Take heed therefore unto yourselves and to all the flock, over the which the Holy Ghost had made you overseers, to feed the flock of God. Ganun pa rin, no? Parehas sila Apostol Pedro, magpapakain sa mga tupa ng Diyos. Alright? Which He had purchased with His own blood. Now, ano ba yung punto po natin dito? Alright. Ayon po sa Titus 1:5, si Apostol Pablo pa rin. For this I thee entreat that thou shouldest set in order the things that are wanting and ordain elders in every city. Mga elders, bishops, and what we believe is, nandito na yan. For a bishop, sabi dito, if any be blameless, the husband of one wife, having faithful children, not accused of riot or unruly, for a bishop must be blameless as the steward of God. Now, ang tindig po natin sa Bible mga kapatid, yung elders sa bishop, that is interchangeable. And also pastor. Bakit mga kapatid? Meron po tayong pruweba dyan. Episcopos or bishop, yan po, superintendent, bishop, overseer. Dito naman po sa Ephesians 4:11 and 12, sabi dito, and He gave some apostles, some prophets, some evangelists, some pastors, and teachers for the perfecting the saints, for the work of the ministry, and for the edifying the body of Christ. So, here, also the appointment or pastor, shepherd. Shepherd. So, ano po ba ang palatandaan po dito, mga kapatid? Ang may authority, ang pasado sa biblical standard ng pamamahala sa iglesia. Ngayon, ang pamamahala po sa iglesia, ayon po na sa Diyos,
may prophecy po, I will give you pastors according to my heart. Sabi ng Panginoong Diyos. Dito naman kahit sa Duway Rings, mababasa nyo, I give you pastors according to my heart. Dito din po sa Ephesians 4:11, sabi po dito, again, pastors pa rin, walang pari, mga kaibigan. Bakit po walang pari? Kasi dito, again, 1 Peter 5:2, sabi niya dito, meron pong si Jesus Christ, siya po yung chief shepherd. Ang mga pastor ay shepherd or under shepherd. Kaya dito po, again, 1 Peter 5:2, ganun din ang isinulat dito. And when the Prince of Pastors, ayan, sabi, si Jesus Christ para Prince of Pastors, hindi Prince of Pari. Kaya makikita po ninyo mga kapatid, yung sino may authority. Like for example, Jesus Christ is the high priest, walang problema yon kung may objection dahil lahat ng mga mananampalataya ay may priesthood of all believers. Lahat ng mananampalataya, mga pari, high priest si Jesus Christ, pero sa pamamahala po, yan po ay shepherd o pastor, hindi po pari. Marami pong mga talata, pero wala na pong oras. Again, ito po, tingnan nyo po ang this is a true saying, if a man desire the office of a bishop, he desireth a good work. A bishop then must be blameless, the husband of one wife. Hindi po pwede papasado po ang mga pari niyan. Kasi bakit po, ayon kay Apostol Pablo, bakit nga ba merong husband of one wife? Dahil sabi po sa verse number 5, if a man know not how to rule his own house, how shall he take care of the church of God? Kung hindi siya marunong mag-take care sa kanyang pamilya, sa asawa, nandiyan mga anak, papaanong i-take care niya ang iglesia ng Diyos? Kaya dito mga kapatid, mga kaibigan, makikita na ang mga Baptist pastor ay pasado sa biblical standard. Therefore, ang mga Baptist pastor po ay meron pong authority. Dalawang premise lang na pasok natin sa 15 minutes. Pasensya na po kayo. Okay, salamat, Pastor Rian Fuentes. And for the 10 minutes na interpellations, atong ihatag sa pagutana, Reverend Father Darwin Gitingano. Maayong gabi na to tanan, ug maayong gabi Pastor Rian. Unang pangutana, Pastor Rian, ako nagdungog ganina, nga kining pastor ug bishop interchangeable, tinuod to? Yes, tinuod to, pastor, bishop, elders, according to the definition, nga sila maoy namahala sa iglesia, nag-feed, nagpakaon, o nag-oversight. So, interchangeable po ang overseer, elders, pastors, and bishops. Sunod pangutana, kay ang ato tima, pamatud-an mo nga mga pastor sa Bible Baptist Church, dunay apostolic succession. Therefore, doon na sila authority. Ang pangutana, sa Mateo 18:16, si San Pedro man ang gigaan sa Yahweh, gitugyanan ni Kristo sa Yahweh sa pagdumala sa simbahan. Sa Mateo 16:18, uyon ka ba nini? Yes, uyon kayo. Basta mabasa diya sa Bible, correct interpretation, uyon ta. Nagihatagan og Yahweh, mga Yahweh sa kingharian sa langit. Pero atuan ng sabton nga kana nga Yahweh pangbukas. Dili na siya matawag nato nga gitawag og otoridad, no? Kay kanang Yahweh pambukas na because Peter opened the gospel to the Jews and also to the Gentiles. Siya mo'y unang nagwali, nagbukas sa kingharian sa langit. That's not speaking of authority. Next question. Bot di mo pasabot nga si San Pedro nagwali nga way authority? Naay authority si Apostol Pedro is because kauban siya sa gitagaan, no? Tagaan siya pero dili lagi na sa Yahweh. The authority is the church. I have the presentation that the first church was given the authority, hindi dili lang si Pedro, kundi ang first church. Salamat. Sunod pangutana. Naabay pastor sa Bible Baptist Church nga makakonek ni San Pedro personally? Wala. Walay kang San Pedro, naay kang Juan the Apostle. Categorical question should be answered yes or no. Ako balik ko pagutan ha. Naabay pastor sa Bible Baptist Church makakonek ni San Pedro personally? Yes or no?
Ingon lagi ko nga no sa kang Pedro. Pero we have kaning gitawag o kaning tawag ani reference nga gikan ni John the Beloved pero apostol gihapon. Pero dili kang sa Pedro lang per se kay daghan man ang mga churches. Pero kung mayingon ka faith and practices padre, konektado gyud. Basta faith and practices na natong pagahisgutan. Sunod Next. pangutana, kay naa man din mo'y personal connection dili ni Pedro kundi dili ni John. Kinsa man sa mga pastor sa Bible Baptist nga personally connected ni John. Kinsa? Okay, 10 seconds. 10 seconds kay naifalasi ang question. So 10 seconds is nasa rule. Yes, objection na. Ikuan sa bro, ikat sa ang time. Cut lang ang time. Okay, 10 seconds objection kay dili nganong ma-personal man ta nga naa man taron mga panahuna. Ang Okay, personal is there an objection to the question? walay objection 10 seconds nasa tong rules nga kung policy ang question mo 10 seconds mo return. So, you mean to say that the question is fallacious? Yes. And therefore you've refused to answer? Yes, and I have Then reserve for rebuttal whether or not the question is fallacious. Reserve for the battle. Proceed to the next question. Una, Mr. Moderator, dili ang pikas o pikas na mo may mo declare. Ikay mo declare kay moderator. So, inalag di ka katubag. Kay amo declare fallacious, dili siya, dili ako. Mabuto na itay moderator. Eh, wala na tayo moderator ini. Muna nga, tubaga ang pangutana, kay aron tuhuan ka na mo, nga connected mo ni John. Kay kung di ka mo tubag ini, connected lang mo sunahuna ni mo. Dili historically. Okay. Ang tema sa debate, pamatundaan nga ang mga pastor sa Bible Baptist Church dunay otoridad o konektado sa mga apostoles. The question is, unsay pruiba nga ang mga pastors konektado sa mga apostoles? Nining puntuha, the question is valid. Answer the question. Again, ang pangutana moderator di mao ang iyang pangutana personal connection. O saan man pag personal connection ako karon nga nabuhi si Juan dito man sa first century mao nang fallacious. Pero kung ingon ka nako nga unsay connection sama sa imong question nga imong gibatbat nindot to unta og mao pa iyang gipangutana kay tubago na to. Unsay pruweba nga anong naatay connection sa mga apostol ang Pastor Baptist dili personal connection. Kay kung personal connection wa man abot. Pero kung pangutanan ninyo unsay connection taray, klaro ana from John the Baptist to Polycarp to Tertullian hangtod ni abot sa Amerika ang Baptist hangtod ni abot sa Pilipinas natay record ana nga historically pero kung faith and practices Mr. Moderator sakto kay akong presentation wa siya pangutana sa akong presentation lain yung pangutana sige next question Mr. Moderator, niya sa atong rules nga respetuon ang moderator ug ang iyang desisyon always final. So, ang pangutana karon ngayon ingon siya fallacious, ngayon magka-related sa tema. So, wa ka mo respeto sa atong moderator. Tubaga ang pangutana ing nagwa may personal connection. Period. Dili kay mo fallacious na kay lisod tubagon. Ang akong pangutana mo ibalik na nako kay sayon kinang namo tubagon. Di ang lisod na mo mga Katoliko. So akong pangutana karon kay connected man ka mo, dili ni Pedro kundi dili ni Juan. Ang katawhan mo pangutana jud, unsa may ebidensya nimo? Mo na ko naa ba mo'y personal connection ni John? Kinsa mas mga pastor sa Bible Baptist nga konektado ni St. John? Naa wala? aging gitubag lagi nako Naa wala? naa lagi kung dili personal pero kung connection lang giusap ang pangutana. Ang pangutana kategorikal. Yes or no? Ayaw uspa akong pangutana. objection moderator Giusap niya ang pangutana, Mr. Moderator. Ang akong pangutana, personal ba nga doon na mo'y connection? Yes or no? objection ko Kung wa, inawa. Pareha ko itong imong tubag ganina. Nga wa mo'y connection ni Pedro. Sunod pangutana. objection ang iyang question moderator So, the question is, shall be answered by yes or no. However, there is something
point for clarification. Nga ang imong giingon is personal connection. You mean to say gusto nimo nga ipa-define as condition precedent prior for you to answer the question. You want Father Darwin to define first unsay personal connection. You want to clarify first before you answer? Ako sa mo objection ko. Before you object. Pwede, By the way, you want to clarify the meaning of personal Ay, connection. ma-object siya ako, moderator. Ah? Object siya ako kay actually. You object. Okay, what's the basis of objection? Ang iyahang ng God, nireklamo siya sa personal nako nga parte sa tubag. Ang iyang question, moderator, categorical, natubag na nako categorical niya ni-explain ko. Pag explain nako, nagreklamo siya sa akong explanation. Dili na mao, walay nga na. Okay, so proceed. Let the people judge. Save time. Proceed to the next question. So di lang to niya tubagon Mr. Moderator. Sige, tuman lang ta sa moderator. Basta ako mutuman na jud ko ha. No. Basta to question ako dili to sunod pangutana. Pastorian. Kay wa man may personal connection ni John ug ni Pedro. Imo bang angkunon karon sa mga tao nga wa jud mo'y personal connection ni Pedro ug ni Juan? Yes or no? Again, no. Kay because anang imong giingon nga personal, which is sakto moderator, you have to define that. Pero kung ingon ka na ako kung anong personal, naa ba may connection? Yes, naa lagi. Kay una sa tanan, sa faith and practices, wala ay makaklima na mga baptist sa pastor, dili pare. Number 2, ang aming connection, nagikan nami sa mga, nagikan ako sa mga nagpunang pastor nako. So dili personal, kay kung i-define mo na, nindot kayong i-define mo mga personal, yung kanang nag-contact ming dyan, kay mo ingon dyan ko rin no. Next question. Sunod pangutana. Salamat kay wa may personal nga connection. Sunod pangutana. Naabay pastor sa Bible Baptist sa first century? Yes or no? Historical. Yes. Because personal aritas Ada, historical. paminaw. Yes or no? Yes, sa itawag na to og references nga amo ang claim. The Trail of Blood, page 154. Pero kani sila mga ginikanan sa Baptist nga wala gadalag Baptist. Kay wala na ngalan kani adto. Oy, wala man gani ngalan Roman Catholic Church kani adto second century. Ha? Okay, so ay mong saba kay walay pangalan, walay sect kani adto, wala na ngalan pero naay connection dara ay tanawan ninyo. Sugod sa second century, first, second, third na ana diha. That is our book. Og naa man guys sa references, makasupak mo pero ako na po doon niya, tanawon na to kung makabarog mo sa references. Pero sa Bible, wag siyang touch. Ngano ka ha? Next question. Sunod pangutana. Kinsa man sa pastor sa Bible Baptist, kinsa? Put pasabot nganlan jud nimo. Kay historical man matud pa nimo naa. Ang pangutana karon para ma-historical ni, nganli kinsa ng pastora sa first century nga tuig. Okay. Ingon magagna kinsa? Yeah, First century, second century to imong ingon. Di na ba na pastors Baptist? First century, John the Apostle na diri. Diyan di apostle. Gikan man ni John the Apostle, ang among kami naami dito si John the Apostles, those are the first church. Gahatag sila authority sa mga bishops and pastors sa ilang time ning abot sa second century, third, fourth. Mao na kung naamoy claim, naasad mi claim. Ang ako lang kanindot kay ang akong claim. Grabe kasulit kay suportado sa Bible. Imo niya kusukusuhon ako na sa Bible. Next question. Di ay mong ikutlo ang The Trail of Blood. Ni aman ang inyong document. Diagton man diri nga nagsugod ra mo ang Baptist unang mitungha sa Switzerland duol sa tuig 1523. Diin sila gilutos ni Zwingli og sa mga Romanista. Sila nakaplagan sa musunod nga tuig 1525. So 15 century pa malagi ning Bible Baptist nagsugod niya sa Trail of Blood. Ang pangutan na karon, sakto ning inyong document sayo. Okay. Ang documents insakto na siya pero diri ang akong gibasa wala di ay diha wala nara di ay kana siya dili na mao kung iko it is 154 dili na maoy dili na mao walay 154 diha ang akong gikot kaning nugget sa history nga wa day nakita sa screen
Ha, nakita? Wala. Giibot, manggod. Oh, ibot. Kita. Kana? Kana, mo ni siya, Padre. Ah, sige. 154, dili lang imuhang pamphlet. So, kana siya, nga na libro, mao na, dili na mong pamphlet, kay di na, wala na siya pamphlet. Libro ni, nga gihimo, Trail of Blood, pero kana siya, sakto na diha, pero dapat kami mapasabot, ana, nga unsa, basig ngala na. Ang ako ang gibasa, Padre, dili kana nga reference. Now, Trail of Blood, page 154, Nuggets of Pages of History. Okay. Oh, wala. Sige. Next question. Sunod pangutana na aman dire nga si Polycarp. Obispo man is Katoliko nitutok nasa 154. Nasayon ba ka nga obispo ng imo usas ba nga Trail of Blood nimo? Naibaw ba ka nga obispo ng Katoliko? Yes or no? Okay, 10 seconds. 10 seconds, magalito. 10 seconds kay again, ang iyahang pangutana. The question is, nasayod ka ba nga obispo ang dimensyon nimo? Di gyud na obispo. Dili obispo. So the answer is no. Proceed with the next Dili question. na obispo. Si Polycarp dili obispo? Pero membros Katoliko. Sige. Mo diha. Sunod pangutana ato na explain sa akong kuan. Nakaroon, doon na ba kay referensya nga si Saint John Evangelist sakop sa Bible Baptist kanang standard reference ng history ha kay Bible og reference man ta? Ang pamutan na karon doon na ba kay historical books nga nag-ingon si Saint John John the Evangelist sakop sa Baptist Church? Na ba kay historical books? Yes or no? Yes. Una sa tanan, sa Bible, dayon kani kaduha sa pages of history, Trail of Blood 154. Pag ingon nimo nga sakop, again, kami may sakop kay sila may gauna. So dili mi mo nag-una, sila may nag-una. So kami nasakop kay gikan sa mga apostol padung namo. Dili kay gikan namo padung nila. So mao na nga kung mangita kag pangalan, wala gyud pangalang Romano Katoliko sa silang John, silang apostol, wala. Pero sa Bible Baptist pa, si John ug si mga apostol, San Pedro wala pod. Unang dili sa pangalan. Una, sa faith and practices. Number 2, sa ilahang gigikanan. Kung asa sila gikan, that's why we have our own history. And also, another butang pagidali is this is by the historian that we have also kanang 3 and 4, the perpetuity view and also the successionism view. Next question. Isa po dito, matubag ang akong pangutana nga, historical books akong pangutana. Yes or no? Niingon man ka nga naay historical books, unsa may pangan sa historical books? Nga nag-ingon nga si Saint John the Evangelist, pastor sa Bible, simple ka na, dingon kag kaganina. Unsa man nang ngalan sa historical books? Ngalan sa historical books. Again, akong gibasa ganina. Bible Una. mo ito yung ibasa? Na Bible. Yes, historical book man na Bible. Number 2, ang Trail of Blood. No, history man ni. Mga bitaw nga naay historian nga gaingon, ingon man ang historian ani nga ingon siya nga mao ni nga views gikan na sa historian. Unsa lagi nga sa libro? This is the Baptist historian and this is from online encyclopedia which is Wikipedia. Ito rin ang history. Ha? This is Wikipedia. Unya ra kay nagbuhat nagtubag ba ko? Tanawa sa oras dia. Naamang ko'y tubag. Basta matubag imong moderator ang yes or no, wala siya problema na sa kuha. Wala na yung oras? Sige, salamat. Okay. So, diya sa debate, the interpolator has to reserve all his rebuttals during the at the concluding portion sa maong debate. And now, para sa negative constructive speech nga ipadayag pagpalukapa sa mga argumento nga gipundar sa affirmative speaker Pastor Ray Ann Fuentes, bungkagon ang 15 minutos nga pagpabarog nga ang mga pastor sa Bible Baptist Church mao'y dunay otoridad o konektado sa mga apostoles. Bungkagon kini sa 15 ka mga minutos na Reverend Father Darwin Gitgano.
Mayong gabi ipag-usap, tibok kalibutan. So, pasalamat ni Pastor Iano o niya atong pagrespeto sa iyang opinion. Na? Kay without credible sources, di ba niya? Without credible sources, authority collapses into opinion. O na nga, nagpabiling opinion na dyan itong iya ha. Kaya kung ipangutaan na, binaw kung sa may historical books, di mo, kadaghan rin akong historical books dire. No? Ila man ang history. O na nga, atong ipangataan, kay naaman mi, ang among baruganan, Bible and references. Dili kay Bible ra. Matod pa niya, kanang Bible, history man sada. Well and good. Pero, extra biblical sources ang akong pangutana. Dili Bible lang. Pero kabantay mo, di siya mudagan sa historical books. Nga naman, mismo ang iyang dokumento, ito gingon ng The Trail of Blood, tanawan eh. No? Ila man eh. Kanus-an nagsugod ang Baptist Church. Atong basahon. Kini ako, document yun ha. Kini ko ganahan kini opinion lagi. The church is not focused on opinion. Because the church is the pillar and truth, pillar and foundation of truth. Amen? Kining atong pagbarog din dili di butang-butang nila. Ang ila firm lang sila sa ilang una-una mo to'y palasyos. Gitawag na siya o false assumption fallacy. Ano sa gitawag na? False assumption fallacy. Gi-assume niya, yung assumption di man na kamatuuran. Ni-assume lang ka na nangawat ning imong tapad. Di na ebidensya ay bisan pag taas ka imong suspicion. Dili na ebidensya. Unsa may gingon dinhi sa ilang document. Dili na ato ha. Sa Baptist ni nga document. Unsa ilang gingon? Ang mga Baptist unang mitungha. The Baptists appeared first in Switzerland about 1523. Therefore, pag-ulang ni nitungha, niya patuuhon ta niya nga konektado kuno sila ni Juan nga ibanghilista. Tinuod na siyang una-una, pero di na tinuod sa ilang pagtulunan. Amen? Dugang pa ni anak mga kaigsunan, ningon siya doon na kuno sila apostolic succession. Gibaraw sila sa ilang article of faith. Ako ning basahon mga kaigsunan. Alang sa mga wa masayod mga igsuon. Kining article of faith sa mga Baptist, mga igsuon. Oh. Kaya kining mga pinangga na to ng mga igsuon, nagtuo jud sila, nga doon na sila apostolic succession. Atong basahon mga kaigsunan, kung ang mga Baptist, doon na ba'y apostolic succession? Ni adiri ang Bible Baptist scholars. Ningon si ato ning basahon. Nindot niya itong basahon mga kaigsunan. Dili ni ako ha. Contrary ni sa iyong baruganan. Wa sila apostolic succession. Akong basahon. Niani sa Baptist Faith Message Year 2000. Mabasa ni nato sa Baptist Faith and Message Article 6, page 6. Lifeway edition. O sa ilang gingon, the New Testament speaks also of the church as the body of Christ, which includes all of the redeemed of all the ages. The New Testament does not prescribe a succession of churches or bishops. Wa sila'y succession sa mga apostoles. Pero natinga ko, ni-affirm siya. Affirmative siya. Nga doon na may apostolic succession. Pero ang ilang article of faith, wa na sa ilang article of faith. Unsa man ang article of faith? Ang ilang baruganan. Mao bitaw naglisod siya, pangutan-on ako personally, doon na ba mo'y contact nga pastor? Kita doon naman, ikang Pedro, Linos, ato na ipakita sa second stand. Dili ni storya lang, dili ni chismis ato. Gipasukat ni sa historical data, gipasukat ni sa biblical data, gipasukat ni sa apostolic tradition ng mga data. Dili mabangbang ang atong simbahang Katoliko, mga pinanggang mga igsoon. Maubitaw na si Pastor Paul Alima
ni ana sa simbahang Katoliko. Amen! Dugang pa nga document si James Leo Garrett, Baptist theologian. Nasa libro nga A 4th Century Study. Baptists have generally, okay ha? Generally, tanan, rejected the idea of apostolic succession. Unsa gingon dire? Asa ni mabasa na to? Page 89. Garrett is one of the most respected Baptist theologian. Unsa si Garrett? Respected Bible theologian. Unsa ilang gingon? Generally rejected the apostolic succession. Pero niya akong kauban, ni supa sa ilang mga Bible scholars. Amen? Ini ato dito ni istorya. Niya na pod si Stanley Grange. Ang iyang libro, Theology for the Community of God. Page 524. Niingon siya, Free Church Traditions, including Baptists. Sama siya, Baptist. Appeal ka ni Pastor. Do not claim a historical episcopal succession from the apostles. Pero natinga ko karon mga pinangga nga igsoon nga iyang gipamugos. Gaduna kuno sila apostolic succession. Gipatlong siya karon sa iyang mismong mga Bible scholars. Dili ni bunga sa kumuda-kuda mga pinanggang mga igsoon. Grounded kini. Logical mo ni gitawag deductive syllogism. Ito iyang gingon nga kami dunay authority kay ikunsadan mis Espiritu Santo. Iyan to huna-huna. Naman to yung major premise niya. Therefore, kay gikunsadan man ni sa Espiritu Santo, therefore ang mga pastor sa Baptist Church dunay authority. Nagkaroon doon na ba'y authority sila? Ni anapod ang ilang document, church history. Kabantay mo ni kuanta kay dita ganahan lagi magbutang-butang mga pinangga. Kining ato di butang-butang. Tinuod ba ang una lang founder si John Smith man? Kisay unang pangol sa Baptist? Okay, ito basahon nilang history, mga iksunan. Church history for church leaders. Mauni ang gamiton sa mga seminary sa mga Baptist. Page 78. About the year 1606. Kanus pero dito sa Switzerland, 1523. John Smith baptized himself. Siya rin nagbunyag-bunyag sa ikagalingon. Huwag ganun magbunyag si Kristo nga sa Diyos. Uy! Basta lang tikian eh. John Smith baptized himself by pouring and baptized 36 others. Human na yan. Magbunyag na lang ko kay ako lay bunyag sa kong kagalingon. Human na ni, pambunyagan. Basta sa 36, appeal ni. Adili pa po, kay 2000 naman si Pastoria. Namunyag po siya 36. They formed the first English church with the doctrine of the believers' baptism. Ang tumoy-tumoy ani kay gikuan man siya. Wa naman muuyo na iyang mga followers. Sa sunod nga paragraph, John Smith himself and a few others, siya og ang iyang sumusunod in the group later came to believe that Smith did not have the authority to baptize. Siya nag-baptize, wag man di ko'y authority. Oy. So, ang iyang major premise, kay nikunsad nila ang Espiritu Santo. Therefore, ang mga pastor, doon ay authority. Inya ilang conclusion, doon na may apostolic succession. Ang mga Bible scholars nila mga igsunan, dili muuyon sa pinangga na itong mga igsuon. Na unsa naman ni ron, kung gigiyahan sila, gitugdunan sila sa Espiritu Santo, nga anong wa naman ni muuyon sa ilang mga Bible scholar. Ang atong pinangga na igsuon, nga si Pastor Rian Fuentes. Pagduda na ta, na ada Espiritu Santo sa kagubot. Duhara man ning Espiritu nga nagsuri-suroy sa kalibutan. Una, Espiritu Santo. Naghatag og kahiusahan. Ang ikaduha nga Espiritu, Espiritu tunto. Kinsa kaning Espirituha. Nga mismo sila, wa naman magkauyo. Last 5 minutes mga igsunan. So dugang pa ni anak mga igsuon, mo nang atong gi-establish
Doon na ba'y personal connection ang mga pastor sa Bible Baptist Church sa mga apostol? Wala. Ya ilang i-quote si Polycarp, ya usaman to sa church father sa Simbang Katoliko. Bisa na mga document niyan diri sa to, know the father knows best. Si Saint Polycarp, santos na to. Uy. Oh, nadadali mo yung santos ron. Yan lagi, nana silang document. Para lang yun sila makorek, pero gisagpa sila kagalingon nga referensya. 15th century, unya, si 1606, 1609, si John Smith, nga nagbunyag-bunyag siya ang kagalingon. Labaw pa ning Kristo. Kaya si Kristo, wak man dyan magbunyag siya ang kagalingon. Unya, makita ninyo nga why unity. Ibaw mo, ang mga Baptist ni abot na og 200 Christian denominations. Lain-lain ang una-una, lain-lain ano man, puro sila ni claim nga gigiyahan sila sa Espiritu Santo. Nawa pa'y labot ang mga independent nga mga Baptist Church. Libuan ka mga Christian denomination. Kadto ni tambong sa Baptist Convention yatong year 2000. O na mga kaigsunan ko, patuuhon ta, ang kunot. Wala pitong ako ipangutan na siya, unsa may historical books nimo. Naa, naa. Ang gikutlo, ang Biblia ra. Ang akong pasabot, extra biblical sources. Sama nining atong gihimo karon. Wa ta magbutang-butang nila. Kay ila man tong document. Dugang pa. Diya ba yung sa Bible scholar nila, mga igsoon. Si Millard Erickson sa Christian Theology. The authority of the church does not rest on the apostolic or unbroken line of succession, but on its fidelity to Scripture. Asa nila yung authority? Gikan di ay sa Biblia, dili sa mga apostoles. O niya, daghan man kay karong grupo. Gamo ang konsad, niya kami, ang among pagtulunan, sangko sa mga apostoles. Muna diba niya, ang apostolic teaching, kinahanglan jud na dunay apostolic person. Kiniingon man si Kristo, panglakaw ka mo sa tibuok kalibutan. Wa man niyon siya, pagbasa-basa lang mong Biblia ha. Total, na may mga sinuwat diha. Wa siya mingon, ang akong mga tinunaan, nga nakabasag Biblia, wala. Kinsa katong mamati sa mga apostoles. Unsaon man pagpamati, kunway gipadala, Roma 10:14-15. Unsaon pagsangyaw ninyo kung wa mo gipadala, mo na pinaka-importante kaayo nga atong pangitaon ang apostolic connection. Unya, kung ako na mo prove, dili lang ni sunahuna, konektado ta ngadto sa mga apostoles. Amen? Si iyang ko niya nga wa sila personal connection ang Bible Baptist Church. Therefore, wa sila'y authority. Kaya wa sila'y personal contact. Gantos mga apostoles. O natin man ito apostolic succession man. Amen? Amen! Therefore, napakyas ang akong igsuon karon sa iyang pagpabaro. Nga siya kuno, konektado sa mga apostoles. Konektado lang sila psychologically, mentally. It only exists in his mind, but not in reality. Amen! Atong magpakan at pero wata masuk ko with feelings na to. Oh, last 1 minute. Mo na mga pinangga ko mga igsuonan nga ni adidi karon. Di man ininyo mga igsuon nga without credible sources. Kinahanglan doon na tayo primary sources, historical sources, para ang atong argumento dili ako. Bisag parit ako no, nikutlo ko silang document. Parang ako ipakita sa atong pinangga nga igsuon nga ayaw na pabilin si mga una-una. Daksa na ang kamatuuran. Kaya ang kamatuuran may mohatag ka nato kagawasan. Without credible sources, authority collapses into opinion. Busa ang akong pinangga nga maigsuon, bungara sa iyang hunahuna, puro ra opinion, mga pinangga nga maigsunan. With credible sources, arguments,
stand on truth rather than claims. Kini ato dili lang claim, gipasukad kayo sa kamatuoran. Time. And now, human, gipabungkag ni Father Darwin ang argumento na gipabarog ni Pastor Rian Fuentes, iyang balikon pagpabarog ang iyahang maong baruganan o iyahang i-cross-examine ang negative speaker. And now, for 10 minutes, let's give the floor to Pastor Rian Fuentes. Time, 10 minutes. Oo, kita ba wa? Okay, akong unang pangutana, Padre, sa atong tema diri nga nakasulat, naabay akong gipamatudan apostolic succession, yes or no? Wala. Okay. Naa sa tima, pero wa ka kapabatuod yun. Kay sa akong unang pangutana lang daan, doon na ba'y personal connection ang mga pastor sa mga Bible Baptist Church? Klaro sa imong pagtubag nga wala. Di parehas mo, naa kayo! So layo kayo. Muna nga wa, jug ka kapamatuod. Nakapamatuod lang ka sa imong una-una. Sunod pangutana. Okay, ang imong giingon nga personal sa dictionary na ay duha ka meanings. Asa man aning duha ang pasabot si personal nimo? Unsa may meaning ani personal? Una, ang pasabot ng tos personal nga ang atong organisasyon dunay personal nga connection. Bisag dili ikaw mo personally sama nako. Si Pedro personal nga ni dawat sa Yahweh sa pagdumala. O si Pedro nahimong Bishop of Rome. O ato i-present taon niya. Kaya di na lisod sa ato kinasayunan na ng pangutana kung kita'y pangutanon. Pero sa ila, kinalisudan. Muna nga, personally, kay nga naman, personal si Pedro nakadawat. O Yahweh nga to ni, wa mo nga siya nga, ipaduplicate ni John Smith ha. Wa ni ang ipaduplicate. Personal siyang idawat nga to ni Kristo. Kami, pinaagi ni Pedro, personally nakadawat sa Yahweh ngadto Okay. ni Jesus. Sunod pangutana. Oh, sunod pangutana, gipili nimo katong imong gibat-bat about personal. Ingon ko sa dictionary na duha ka meaning sa personal. Unsa nga dictionary nga ang meaning kato imong gibat-bat? Unsa nga dictionary na? Okay. Ako tong personal Unsa nga dictionary Okay, nato mo dito? mag-search ta. Oh, sige, pag-search. Mag-search tag personal. Katong imong gibat-bat. Gana, bisa ko dictionary magkaibaw na to eh. Makabaw di ka. Sige. Wa pa man kaibaw atong i-define, no? Personal meaning do not type connection. Kay mingon kag apostolic connection niya, wa mo'y personal connection, bunga ra na si mong hunahuna. Okay. Personal means atong i-search pinangga nga igsuon. Okay. Personal meaning, personal sense. Personal meaning refers to how a truth, text, or teaching speaks directly to an individual person's life, conscience, and response here and now. So, ang pasabot diri, usa sa mga meaning diri, yung personal jud connected. Meaning, ngadto ni Pedro. Kami kay Dritso man jud ping Pedro. Wa na mi mohapit ni John Smith. Oy, Dritso jud kay personal man to. Nagtabi ang mong founder o ang among unang leader. Ikaw si Pedro, ibabaw nining bato. Tukuron ko ang akong simbahan. Igahatag ko kanimo. Manay, pasabot na mong personal. Dili conceptual. No? Dili para sa imong conceptual man. Nara sa mong una-una. Okay. Lain na. Alright, lain pangutana, imong gamit si John Smith nga Yes. maoy founder sa Baptist. Kung nagtuon man jud kang John Smith, sawa pa namatay si John Smith, asa man siya nagpamembro diay? Okay. Asa siya nagpamembro? Wa ko kay bawa nag-asa siya nagpamembro. Basta, nagbunyag-bunyag siya sa kagalingon. Okay, niya din sa inyong libro, The Baptist. John Wood, page 57. John Smith, who founded the first English Baptist church, while living in Holland, dies in exile. His friend Thomas Helwys, 1550 to 1616, founds the first Baptist church on England soil. So, siya nagtukod yun. So, kinsa, diin siya dapit. Iyan na ng problema. Wa ko kaybaw. Basta ako naibawaan, maura na eh.
Ya siya'y nagbunyag sa iyang kaugalingon. Namunyag po siya 36 kabok. Ya later on, matud pa sa inyong document, matud pa sa inyong document, nisupak na po siya sa iyang kaugalingon. Ningon siya, wa man di ko'y authority, oy. Muna nga, nagduha-duha siya, di pala sa amo nga siguro, Jod. Ato masahon. John Smith himself, siya sa iyang kaugalingon, and a few others in the group later called to believe that Smith did not have authority to baptize. Yung ako may nagbaptize na ako. Unya, apilan ta mo bunyag ha. Nahuman naman ko bunyag na ako. Ay, 36 iyang gibunyagan. No? Unya, pag human lang bunyag, wa man day ko'y authority, oy. Ang kasi moderator, kung konsep pangutan mo ito, magun, explain naman. Konsep pangutan na mo ito, magun. Okay, may we remind the speaker to do away with side comments. Just answer direct to the question. Next question. Okay. Karon kay wa man ka nahibalo, ingon ang reference diri nga si Smith regretted the fact nagmahay siya sa iyang gihimo. Kaya di man siya with tinuod founder sa tanan God, pero nagmahay siya, nagpamimbro siya sa Mennonite Church. Kasi pumunta na. O premise man eh. Kaya wa magkakabalo, tudloan di ka nga siya nagpamimbro sa Mennonite Church. Pamutan na, kaning Mennonite Church, asa manigikan? Kang John Smith o sa mga Anabaptists? Ang tubag, gikan sa, ato basahon diri sa document, asa gikan siya. Niya sa The World Almanac and Book of Facts, page 682. So, denomination, Baptist, in radical Reformation objection to infant baptism, demands for church and state separation, John Smith, English separatist, in 1609. Categorical man, dami pa Okay. kinanduha. Is there an objection? Basis of your objection? Ang atong rules, categorical una, dayon, ansira niya. So, categorical man duha na ay papilian. So you claim to have your categorical question. Rephrase your categorical question for a clear answer. So, si John Smith, nagpamembro sa Mennonite Church. Ang akong pangutan na duha pilian niya. Kanibang Mennonite Church, ang ipamembrohan ni John Smith sa diyang nagmahay siya, kana ba gikan sa Anabaptist o gikan ni John Smith gihapon. Duha, pili lang ana Padre din i-explain. Ang tubag wala ko kay bawa na. Ang honest question, tubag na ha, wa ko kay bawa. Ang ako lang nahibawaan. The moderator would like to rule that the question is a fallacy, begging the question complex. Salamat. You cannot force a question. You cannot force the speaker to answer either. It's a fallacy, begging the question, complex question. Begging question. Salamat. So, refrain the question. Salamat, Mr. Nganong Moderator. na begging the question, moderator, ang ako objection nga, nganong na begging the question nga na may pagpipilian duha. Kung asa siya nagpa-asa gikan namin na night church. Out of topic, kung ba Mr. Moderator? You have to ask question categorical can be answered by yes or no, not calling for a choice. We go deeper for the rules of debate. So, rephrase the question. Rephrase na lang nato, why yes or no? Asa man gyud ka, asa man gyud ni nga grupo ang Mennonites nga gipamimbrohan ni John Smith. Padre, Objection, Mr. Moderator. Kasi, wa pa ta mag-topic, ana. Ang atong topic, i-connect dito sa Apostoles. Ganun abot naman gas, Mennonites. Muna na, napagluman ng gas moderator. Focus ka sa pastor nga Bible Baptist konektado sa Apostoles. Ay, mana? dili kay konektado dito sa Mennonites Mana? or sa Anabaptist. Next question ta. Objection, Mr. Moderator. Yung question, palasyos pa, irrelevant pa dyan. Sunod pa na. Counter objection. Counter objection, moderator. Counter objection ko. So, proceed with the next question. Counter objection ko. Kay ang iya wala dili man ko mamatan na magpamatuod sa ako. Ako siyang pamatuod Okay. sa iyang gipamatuod. So, you have to ask question. Yes, I have to ask question. Asa maning Mennonite Church gikan? Padre Darwin, unsa man ni sila? Asa ning grupuha? Unsa ni sila? Okay, Mr. Moderator. Sunod pangutana kay Sige, sunod. irrelevant ang pangutana. Wa Sunod. tama na sa tima nato nga pamatud-an nimo nga mga pastor sa Bible Baptist
konektados mga apostoles karon nabaday Mennonites church rin. Mo nang balika go nagbasa ng atong tema kay wa na ka masubay. The moderator would like to rule. In a debate, the speaker who alleges has to prove his allegation. Now, did Father Darwin mention of Canaanites? John Smith, Canaanites? If nag-mention Canaanites, then proceed for purposes of clarification. Wala But akong if mention. wa mag-mention only Just John Smith, then it is not the duty of the interpellator to prove what is on behalf of the speaker of the affirmative side. The rule in the affirmative side is to prove, to cite facts. And the role of the negative side is to destroy the facts, not to make facts in defense of the affirmative. So, rephrase and proceed to the next question. Mag-question ko, moderator, ha? Hindi ko mag-prove, mag-question. Mag-question ko, another question. Ang modern Baptist, ingon ang Britannica, that the modern Baptist comes from the Anabaptist. The Anabaptist groups, mo na sila gitawag Baptist, Mennonites, and Quakers. Pangutana, imo ba ning uyunan, sakto ba ni o dili? Ako mao na nga sakto jud kay nga wa day jud may connection sa apostoles. Imong gi-imply nga konektado mo sa Mennonites, sa to mga Knights, Anabaptist. So, therefore, dili jud imo konektado sa mga apostoles. Ang akong gipaabot karon, makasangko mo sa mga apostoles. Sangkuan na dayon para magkabawi ka. Okay. Imong gi-quote ganina regarding gahisgot magug kag Trail of Blood 15:23 imong giingon nagsugod ang Baptist. Okay, pangutana. Katong Trail of Blood nga imong gigamit, imo ba tong gituhuan tanan o namili lang ka ato pabor nimo? Ganun mo tuo ko anong hindi man ni amo. Ako lang gigamit. Nga wa jud mo'y connection 1523 pa mo. Bisan gani imong document wa mo dapit nimo. Mo na nga ako ganing gigamit ni parang makonvince unta ka. Wa man ka makonvince sa imo ganing document. Kami na noon. Di ba? Mo na nga pastorian. Balik na sa kamaturan, balik ka maglisod-lisod. Saan bang tanan? Unod pangutana. Kanang Trail of Blood ni Carol ingong kaning agensa, kuha kabalo ba ka nga gipamatud-an ni Carol diha nga gikan yun mis apostoles hangtod niabot sa mga kabalo ka wa? Okay. So kung Unyara, ipapatudaan niya, kabalo ko na sa unyara na usubo na ko, kabalo o wala kay duha man ni padre. anto ba? Kabalo ba kag wala? Kung wa ko kibaw, ako na baw anin ni Mora, no? Kay kung tinuod ang iyang gisulti, nasumpaki sa iyang gisulti. Siya rin nag-contradict sa iyang gisulti. Nagikan mis mga apostoles, pero dire mitungha ang Baptist Church ni adto unang nitungha. Oh. Siya rin nagsumpaki, imong ipamatud-an nga nagsumpaki siya sa iyang kagalingon. Meaning to say, wa jud mo kunsad ang Espiritu Santo magduda ko nga Espiritu tunto ni. Sunod ko mo na. Okay, last question, padre, last question. Kanang naay authority sa atong presentation ganina nga wa nimo gitouch. Sakto ba o yun ba ka nga ang ako presentation ang naay otoridad kadtong nakadawat sa balaang espiritu? Sakto ba to o sayo? Kinasaktuhan ang nakadawat sa balaang Espiritu Santo. Yung saon ni si John Smith, siya na may nagbulyag-bunyag sa iyong kagalingon. Unya, iya na pong ibakwi. Uy, wa di ko'y authority, uy. Yung way siguro. Ang founder ganin ninyo, way siguro. Delikado ang membro, ani. Naaman ni sa inyong document. Muna, mangita ta og siguro. Muna, yang atong presentation, historical, logical, and scientific. Okay, salamat for the interpellations. And after this, nini karon nga nahipno ng tanan ang nagkapadayag na sa affirmative constructive speech and with the 10 minutes interpellations. And human ini naghatag na og 15 minutes negative constructive speech ang atong negative speaker Father Darwin,
end the 10 minutes interpellations. Now, rebuttal for 5 minutes. Unahon na to paghatag sa rebuttal on the negative side. 5 minutes. Salamat Mr. Moderator. O atangin pa ang ikaduha kay kulbahinan ni kay di jud kuan lang ning huna-huna ning atong pagka-connected sa mga apostoles. Personal, historical, sacramentally. Okay? Ikaduha ning topic na mo. Pero arita sa Trail of Blood, ang ilang una nga mapunik kuno sa Montanis, Montanites, Novatians, Donatists. Kay ba mo? Kay ilang man ning gi-connect para makakonek sila. Pero kay ba mo? Lain-lain ning doktrina. Mga irehis ni. Basta lang tigiya. Kining Trail of Blood. Therefore, kay iya man ning gikutlo, iyang gipamatud-an nga konektado siya sa mga irehis, dili sa mga apostoles. Yadugang pa niya na makiksunan, kung mauni iyang gikutlo, lain-lain o pagtulunan sa mapananglitan. Niining Donates, atong basahon na, kini ni mga Donates, lain-lain. Kuyaw kini mga tawhanan ni. Delikado kayo nga ato ni silang sundon. Ug mao ni gisunod nila karon. Munang perting luuya jud kun magpadayon ta sa ilang mga huna-huna. Kay wa joy di ba niya arguments grounded in recognized authority, primary sources, and historical or eyewitness testimony overweigh personal opinion. Mas labaw pa sa personal opinion. Ako, wa man ko'y personal opinion. Ang atong igsuon mo ni ang makalipon sa atong argumento. Primary sources, historical witnesses, consistent to apostolic tradition, scholarly consensus. Ang ikalima mo'y pinaka-weak nga ebidensya. Personal opinion. Okay ba mo asa na fall ang atong igsuon dito sa personal opinion? Atong pakpakan siya sa iyang personal opinion. Money authority versus documentation nato mga igsuon. Onya, dugang paniana, ningon din ni mga igsuon ang iladyong document, Christian Theology and Introduction by Lester McGrath, page Edition 6, 2017. Ningon din ni Free Church traditions have characteristically rejected the idea that apostolic succession is to be understood. Rejected. Ilang gireject ang apostolic succession. Si Christian Theology, page 497. So, kay di man pare-pareha ng doktrina tong Trail of Blood, si Montanis, Donatis, kay di man pare-pareho, kung magkakaiba yung doktrina nila, unsaon man nga makahimo ng tinuod nga usa nga simbahan, nga nagkasumpati man. Di pareha sa ato na doon na tayo unity. Ako na i-prove unya karon taon. Unya, kining ato dili lang ni psychological connection. Kini bang tinuod lang sa kung huna-huna. Ang naan ni Pastorian, maklaro ninyo nga psychological connection lang. Dili siya grounded to reality. Dili sa historical, personal data ra. Why historical data? Why scientific data? Muna nga, congratulations Pastorian sa imong personal opinion. O daghan kay na karon nga mga igsuon na to, wa jud say concrete nga evidence, historical books, wa hangtod karon tanawa atong paabuton ha nga ni ay historical books nag-ingon nga ang mga pastor sa Baptist konektado jud sa mga apostol. Ako nang paabuton kay hanuman makabawi siya gamay, pero kung di gani siya makakita og document quotation ra nya, wala naman siya bantay kay si St. Polycarp iyagiko sa 158 AD, si Polycarp, the Trail of Blood, apil nya, gi-apil ninyong amua nya amo man ang santos. Tingnan naman pasabot na yang simbang Katoliko day maulay bugtong makadugtong ngadto sa mga apostoles.
Therefore, nining kagabion mga kaigsunan, napakyas ang akong pinangga nga igsuon sa iyang pagpabarog. Nya kuno ang mga pastor, doon ay apostolic succession, gisaway siya. Unang nagsaway niya ang iyang mga Bible scholars. Upat ka Bible scholars, akong gipresent ninyo, doon na pa'y page, doon na pa'y libro, mismo ang scholarly consensus, ang mga Bible scholar nila, wa buuyon ni Pastor Rian. God bless. Time na po. Thank you so much for the rebuttal speech, Father Darwin Gitgano. And now for the rebuttal on the affirmative side, let's welcome Pastor Rian Fuentes. 5 minutes. Okay, 5 minutes. Una sa tanan, dili gyud to personal opinion, oy. Nga naman, una sa tanan, gisuportahan na to Bible, pero natingala ko, gyud siya ni touch. Pero ang nindot nga pangutana, mituo ba si Padre nga ang una na kong premise kanang nakadawat og Holy Spirit dunay authority ingon siya perting unsa to yung gingon perting tinuoro ha unsa na binuhol man to unsa to nga tinuora ingon siya tinuod yun kay nga naman supported man sa Bible yung anong ingon man siya personal opinion. So karon akong gipamatud-an mga kaigsunan nga doon na siya gipang bat-bat nga mga judgment mga nana pero wa man niya natun-in kaya ingon man siya wa ko kahibalo mabay ko akong ingon ha siya mismo ingon wa ko kahibalo ngano man ako ra tong gipakita niya nga dili tinuod si John Smith ang founder ha basta gani mingon kag John Smith ang founder it's either ignorance or namakaka kay karon kung atong pangutan-on karon ang atong references ning adto man lagi sa ni Mennonites pag human sa Mennonites di ay mao man dayto gikan sa Anabaptists. Then ang mga Anabaptist asa magikan mo na imong i-research. Di kay may kag John Smith unya karon asa ning Mennonites wa ka kay palo. Kuyawa na kana may personal opinion kay wa ka kay palo. Unya unsa akong gibasa kanina? O karon ingon mo heretic na kay gikan man na ninyo. Kay di man sila pariha ninyo pagtuo ingon ang mga Romano Katoliko most modern knowledge of the medieval history of the Waldensians na diha sa iyang libro nga gikan sa mga gikan sa mga Baptist exclusively from the records and writings of the Roman Catholic Church. Gilad mo. Yung sila heretic na. Kamoy heretic. Sila Waldensians, heretic sila sa RCC. Pero di sila heretic sa Bible. Bible man sila. Kamoy heretic man sa Bible. So karon sila di ay may gayon-ingon heretic. Ilang ipasangin lang. Kaya nga naman, powerful man sila. Pero klaro kayong reference mga kaigsunan tanawa. Karon ang akong giingon ganina, okay? Ang akong giingon ganina nga from the Bible, it's really klaro kay mao mo to akong premises wa mang yud na kuan no. Una sa tanan na apay tema diri patriwa di ko ni gamit og apostolic succession. Mo bitang ingon diha ang libro gibasa wa kag sabot nga ingon diha gi-reject ng apostolic succession kay wa mamiyana nga doktrina imuha man na no nasi mong tema apostolic succession na po awa. Ang atong tema, ako sa pag-imuhang ikuan imong gi-approve na challenge, authority. Authority. Kinsay na ay authority? Pastor ba sa Baptist? Pastor sa pari ba sa Katoliko? Wala ko na yung apostolic kay inyo nga wa man teaching ana. Pero kana karon ako nang gubon nindot kay ninyo niya. Nindot kayo ay muguli. Karon ang kaigsunan akong gipapatuod ninyo nga sa biblical standard wala niya naguba. Amen. Wa niya naguba. Wa gyud niya hilabti. Puro siya dito sa mga libro-libro. Ang akong pangutana, kung nagsulti ang Bible, ani, dayon ato ka sa libro, kisa may mutuan, lahi ang sulti sa Bible o sa libro. Kami Bible, ima libro. O, tanaw na to, kung kisa dawaton sa Ginoo, libro ba, o Biblia. Pero sa magiyon sa Bible, kinsa tuwing makadawat og Holy Spirit, ingon si Padre, na ay authority. Pangutana, kinsa may nakadawat ng Holy Spirit according to the Bible? If you believe in the Lord Jesus Christ, nakadawat man ang Holy Spirit. Amen. Kunya kung nakadawat ng Holy Spirit, ang akong challenge wala ko gitouch. Kung doon na ba'y usa ka tao, na ba'y usa ka apostoles nga naay authority nga niingon, wa ka siguro kaluwasan. Wala. Baptist mga kaigsunan ang mga apostol from the teachings and practices building baptisa. Pero si Padre wala. Nga naman, dili unya pamatudan ako. Ako nang gupon nga wa may authority kay dili gyud wa gyud makadawat sa Holy Spirit labi na sa akong kay maganin wa gyud gitouch mga kaigsunan. So I'm sad. Sadden diha dapita nga wa gyud gitouch niya
nagsalig siya sa mga libro nga ang kanang libro depende ra gid kisa gaingon pero di mao ang ingon nato kan Trail of Blood ni ingon ang Trail of Blood gigikanon niya di wa niya kinsa din niya tuon tanan kay amo ako no pero dili na klaro kayo anyway kaning gisulti nato ron pwede ni makita review so makita ninyong review ani kung kinsa tatulsi sulti na mo tinuod kanya akong premise nakadawat ang mga Baptist pastors of Holy Spirit therefore na authority according niya mo na ayo gid angkon basta di ba ay angkon iangkon man siya nga tinuod jud daw nga makadawat ang Holy Spirit so therefore na ay authority pero kung ang inyong apostolic succession dili may mo pabor ana kay sayop pa na ako man pamatud-an ron so ayaw mo guli kay excited ko gubon ako ng inyong isaligan nga naamoy authority nga wa yun tawag bisan gamay kanya by the way kanang inyong giingon ni Polycarp i-claim lang na ninyo santos wa lang na ko na printer pero basahan ninyo bisag kamo niya pag search karon Polycarp dili Roman Catholic Church i-claim ninyo nga santos. Salamat, Brad Ray, Pastor Rayan Fuentes, for your rebuttal. And ladies and gentlemen, the first round of the debate is hereby closed.